ito. Naglakad si Cole Reed sa lobby ng KMG Bangkok na parang isang taong nasa misyon. Kasama niya ang buyer na si Thibaut Campolo, na huminto upang tingnan ang mga modelong barko. Nangako ang buyer na aalagaan niyang mabuti ang kumpanya. Naniwala si Thibaut sa kanya, at ang tiwalang iyon ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sinabi niya sa dalawang lalaki na opisyal na nila itong tatapusin makalipas ang 1 linggo. Nang gabing iyon, naglaro ng chess sina Thibaut at Cole sa study room. Itinuring ng matandang lalaki si Cole na parang tunay na pamilya. Inamin ni Cole na nami-miss niya ang aksyon, pero hindi ang politika. Sinabi niyang nasira niya ang ilang relasyon at siya mismo ang nagbayad sa mga pagkakamaling iyon. Binanggit ni Thibaut na kaarawan sana ng ama ni Cole ang araw na iyon. Tahimik na nagpasalamat si Cole dahil may nakakaalala pa rito. Kalaunan, bumolong siya ng maligayang kaarawan, para sa kanyang namayapang ama. Kinabukasan ng gabi, sa celebration party, kinuha ni Thibaut ang mikropono. Nagsalita pagkatapos ng party, habang nasa sasakyan sila, ipinagtapat ni Thibaut na hindi niya talaga gustong ibenta ang kumpanya. Ginawa lamang niya iyon para kay Cameron. Ang KMG ang pangarap niya, at hindi niya nais na kunin iyon ng kanyang anak. Gusto niyang malaya si Cameron na gumawa ng sariling pangalan. Napansin ni Cole ang harang sa kalsada at agad niyang naramdaman na may mali. Sumigaw siya kay Thibaut na yumuko. Biglang bumuhos ang putok ng baril sa bintana at tinamaan si Thibaut. Bumaba si Cole at napatay ang isa sa mga umaatake. Nakahandusay si Thibaut sa likurang bahagi ng sasakyan, halos hindi na makahinga. Hiniling niya kay Cole na alagaan si Cameron. Nangako si Cole, at tuluyan ng pumikit si Thibaut. Tumawag si Cole sa mansion at sinabi niyang patay na si Thibaut. Binalaan niya sila na kasabwat ang mga pulis at hindi sila mapagkakatiwalaan. Kung Artemis makalipas ang 2 oras. Sinabi ni Cole na pupunta siya sa pantalan sa kabilang bahagi ng lungsod. Natanggap ni Danny Elias ang balita na patay na si Campolo. Ngunit may problema na kaligtas si Cole Reed. Inutusan ni Danny Elias ang mga pulis na hanapin si Cole at barilin agad kapag nakita. Kinabukasan, inilabas sa balita na si Cole Reed ang pumatay sa Bangkok. Dahil hawak ni Danny Elias ang mga pulis, ang tanging hawak ni Cole ay ang passport ng isang patay na lalaki. Isang blonde na babae ang nakakita sa balita at natigilan. Tumunog ang kanyang telepono. Bago pa niya maunawaan ang nangyari, pinaalalahanan siya ng nasa kabilang linya na probationary pa lamang siya. Kailangan niyang pumunta sa Artemis sa loob ng 1 oras, kung hindi ay tatanggalin siya ng KMG. Dahil sa banta niya, nakatayo ang Artemis, isang madilim at malaking barko na naghihintay sa tubig. Sumakay si Cole gamit ang badge ng patay na crewman, alam niyang papasok siya sa isang barkong maaaring hindi na niya basta-basta malalabasan. Sa bridge ng barko, si Captain Marco Madsen ay nanunood na ng balita tungkol sa nangyari. Tinawag ng balita ang insidente bilang isang tangkang pagdukot at pinangalanan si Cole Reed bilang sospek. Kinumpirma rin nilang patay na si Campolo, eksaktong balitang kailangan marinig ni Marco. Dumating si Angie sa bridge, at sinabi ni Marco na wala siyang pangangailangan para sa sama-samang pinaandar ng mga migrant ang mekanismo para ibaba ang lifeboat. Papalapit na ang destroyer ni Commander Spencer sa kanilang lokasyon. Binigyan siya ng isang opisyal ng report at agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Naunawaan niya kung ano ang laman ng Artemis. Bago pa matapos basahin ang dokumento, nagbigay siya ng utos at ipinadala ito ng kanyang opisyal sa radyo. Narinig ni Marco ang mensahe ni Spencer at kumunot ang kanyang noo. Sinabi ni Marco sa Navy na maayos ang lahat at humingi ng paumanhin dahil sa distress call. Nagpasalamat si Spencer at sinabi niyang natutuwa siyang ligtas ang lahat. Ngunit tinanong niya si Marco tungkol sa isang burner call na ginawa malapit sa pantalan pagkatapos ng aksidente. Sinabi ni Cameron sa detective na hindi niya maalala ang tawag. Ipinaalala ng detective na ang pagpatay sa kanyang ama ang kanilang pinakamahalagang kaso. Sumagot si Cameron na naiintindihan niya at tumingin lamang sa sahig. Lumabas si Cole mula sa dilim na nakatutok ang baril. Hinawakan niya si Angie mula sa likuran at tinakpan ang bibig nito upang patahimikin siya. Nang nasa loob na sila ng workshop, tinanong ni Angie kung sino talaga siya. Sinabi ni Cole na may mga taong nasa container na kailangang iligtas. Sinabi ni Angie na hindi sila papatayin ng crew dahil mahalaga sila at may halaga sa pera.
Pagkatapos, ipinakita niya kay Cole ang tama ng bala sa kanyang balikat. Sinabi ng isang crewman kay Marco na 2 bihasang operatives ang patay na sa barko. Inutusan ni Marco na halughugin ang buong barko at hanapin ang lahat ng nakatagong tao. Mag-isa sa opisina, kinuha ni Marco ang kanyang telepono at tumawag. Sinabi niya sa kausap na mayroon silang malaking problema sa loob ng barko. Sinabi ni Angie kay Cole na nakita niya ang mukha niya sa balita. Tala, nakabasa si Dennis ng headline na nagsasabing nahinto ang bentahan ng KMG. Si Cameron Campolo naman ay pinangalan ng Interim Chief Executive. Sinabi ni Marco kay Danny Elias na nabigo ang kill team na patayin si Cole. Inutusan ni Danny Elias si Marco na pigilan si Cole, guluhin ang transfer, at patayin siya. Sinabi niya kay Marco na hindi dapat makaalis ng buhay si Cole Reed sa barkong iyon. Narinig ni Cole ang sapat na bahagi ng kanilang usapan upang maunawaan ang plano ni Danny Elias. Tinanong ni Angie kung sino si Cameron, at sinabi ni Cole na siya ang anak ni Tibo. Dating Royal Marines siya sa London at 2 beses naglingkod sa Afghanistan. Sinundan ni Cole ang kanyang ama at lolo sa serbisyo ng pulisya. Noong isang operasyon, pumasok ang kanyang ama upang iligtas siya at nabaril ito. Sinabi ni Spencer na naniniwala siyang nasa barko ang pumatay kay Campolo at naroon din si Cole Reed upang tapusin ang kanyang paghihiganti. Sa loob ng mga container, nagsisiksikan sa dilim ang mga pamilya at wala silang mapuntahan. Samantarap niya ang natitirang mga buyer gamit ang palakol at pinabagsak ang mga ito. Sa outer deck, nagharap sina Marco at Cole at kapwa nila hinawakan ang palakol. Kumuha si Marco ng kutsilyo mula sa kanyang boat at binago ang takbo ng laban. Nagpalitan sila ng suntok sa gangway at parehong ayaw umatras. Nahulog silang 2 mula sa gangway at malakas na tumama sa deck sa ibaba. Ginamit ni Cole ang kanyang mga paa upang itulak si Marco lampas sa railing. Bago niya maputol ang lubid, tinukso siya ni Marco at sinabing dapat ay namatay na siya sa Bangkok. Itinusok ni Cole ang hook sa kanya at bumagsak si Marco sa deck. Talo at tinanong kung ganoon nga ba ang nangyari. Sinabi ni Angie na iyon ang nangyari at hindi siya umiwas ng tingin. Sinabi ni Angie kay Cole na magpapadala ang Navy ng crew upang dalhin ang barko sa pantalan. Tinanong ni Cole ang tungkol sa telepono ni Marco, at kinumpirma niyang buo pa ang call log. Binalaan siya ni Angie na mapanganib ang pagbabalik sa Bangkok. Sinabi ni Cole na kailangan niyang tapusin ang nagsimula noong gabing namatay si Tibo. Sinabihan niya si Angie na umuwi na kay Violet, at nangako naman si Angie na gagawin iyon. Nalaman ng commander na patay na raw si Cole, ngunit nawawala ang kanyang katawan. Nagpasya siyang hindi na problema ng Navy ang unidentified man na umalis sakay ng pirate boat. Bumalik ang telepono ni Marco at isang pangalan ang nakita sa call log Jeren Danny Elias. Palihim na sumakay si Cole sa isang sasakyan kasama si Cameron sa puntod ng kanyang ama. Inamin ni Cameron na siya ang umupo sa mga barko dahil akala niya cargo lamang ang kanilang dadalhin. Ngunit kalaunan, nagsimula silang magbanta sa kanya at hindi na siya makaalis. Akala niya, matatapos ang lahat kapag naibenta niya ang kumpanya. Tahimik na sinabi ni Cole na siya mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang sariling ama. Sinabi niyang dadalhin ni Cameron ang samantala, isang truck ang bumangga sa SUV ni Danny Elias at iniwan itong nakataob sa kalsada. Hinila ni Cole si Danny Elias mula sa wasak na sasakyan at hinawakan siya sa kwelyo. Tahasang umamin si Danny Elias na namatay si Tibo, na kontrolado ang sistema, at magpapatuloy ang kanilang negosyo. Inalok ni Danny Elias si Cole ng kahit ano, desperadong naghahanap ng bagay na mas mahalaga rito kaysa hustisya. Tumingin si Cole sa lalaking nag-utos ng lahat ng ito at iisa lamang ang kanyang sagot paghihiganti. At dito na nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito, at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.